Sa isang liblib na barangay sa may paakyat na bundok ng San Rafael, may isang lumang multipurpose hall na halos wala nang dumadaan. Madilim, sirang-sira ang sahig, may basag na bintana, at panay ang reklamo ng mga tao sa paligid dahil sa mga ingay tuwing madaling araw, mga yabag, mga kaluskos, at kung minsan ay may mga tinig na parang nagkakasayahan. Pero ayon sa matatanda, matagal nang walang ginaganap na party doon. Ito ang pinilang venue ng barkadang sina Mara, Jeloy, Chris, Anton at Lian para sa kanilang simpleng Christmas party reunion. Galing silang Maynila, umuwi para mag-bonding at mag-relax. At dahil tight budget, sila na lang ang naghanap ng lugar. At ang swerte o kamalasang nakita nila ay ang lumang hall na ito na inakalang libre dahil nakabukas ang gate at tila iniwan na lang. Ang lamig dito pre, parang hindi Pasko, parang may lamay. Biro ni Jeloy habang buhat ang mga dala nilang pagkain. Huwag kang ang ganyan, sagot ni Mara. Parang ang haunted tong lugar eh. Pero kahit kinabahan sila, itinuloy pa rin nila. Pagbukas nila ng pinto, pero kahit kinabahan sila, itinuloy pa rin nila. May malakas na pagkalabog mula sa taas, parang may tumakbong bata. Sabay silang napatigil. May tao ba rito? Sabi ni Anton. Tahimik. Sumunod, dahan-dahang humaplo sa malamig na hangin sa batok nila. May amoy na parang lumang kortina at nabubulok na kahoy. Pero dahil matagal na silang hindi nagkikita, hindi nila sineryoso. Sinindihan nila ang Christmas lights, nag-set up ng music, at nagsimula ang mini party. Pero hindi nila napansin, sa may sulok ng hall, may itim na nino na nakatayo ng matagal. Hindi gumagalaw. Habang kumakain sila, biglang may kumalampag ulit sa itaas. Guys, parang may bata talaga. Bulong ni Lian. Parang tumatakbo. Hindi pa sila nakaka-react nang hina ang ilaw. Nag-flicker. Tapos biglang lumakas. At sa loob ng isang segundo, may sumilip mula sa dulo ng hagdan. Isang batang maputla, basang-basa ang damit, nakangiti. Pero hindi normal ang ngiti. Punit ang kilig ng labi. Madilim ang mga mata at parang nakatutok sa kanila. Pero sa tuwing titingnan nila ng direkta, nawawala ito. Rantado, baka reflection lang, sabi ni Chris, kahit nanginginig ang boses. Nag-inuman sila para mawala ang kaba. Pero habang nagkukulitan at kumakanta, may narinig silang sabay-sabay. Pwede ba akong sumali? Isang boses ng bata nasa likod nila. Pagtingin nila, wala. Pero sa litrato na kakakuha lang nila, may batang nakatayo sa gitna nila, nakangiti, at namumula ang mata. Nagtanong sila sa caretaker na dumaan malapit sa gate. Nang marinig ng matanda ang sinabi nila, biglang nag-iba ang mukha niya. Diyos ko, doon kayo nagpa-party? Bakit po? Tanong ni Mara. Hindi ba sinabi sa inyo? Taon-taon tuwing Pasko, may nawawalang bata dyan. Napatingin sila sa isa't isa. Kasi noong 1998, sabi ng matanda, nagkaroon ng malaking Christmas party sa hall na yan. May isang batang lalaki na naligaw sa likod ng building at nahulog sa lumang balon, hindi na natagpuan. Kaya tuwing Pasko, naghahanap siya ng kasama. At bago sila umalis, sinabi pa ng caretaker, kapag nasalihan niya ang party niyo,
hindi kayo makakauwi ng buo. Pagbalik nila sa loob, hindi nila nakita si Anton. Pre! Sigaw nila. Pero imbis na boses ni Anton, ibang tinig ang narinig nila mula sa ilalim ng sahig. Parang kumakatok, parang sumusuntok mula sa ilalim at may boses na paos. Tulungan niyo ako. Si Anton yun. Nanginginig silang lahat. Pinaghanap nila ang panel ng sahig at doon nila nakita may siwang at may kamay na lumalabas. Kunin niyo ako. Nasa baba yung bata. Huwag kayong titingin sa mata niya. Habang sinusubukan nila siyang kunin o hatakin, may maliit na aninong gumapang kay Anton at biglang hinila siya pababa. Sumigaw sila, pero huli na. Nawala si Anton. Tumakbo sila palabas, pero hindi bumubukas ang pintuan. Para may humahawak mula sa kabila. Sabay-sabay nag-flicker ang ilaw hanggang sa tuluyang mag-brown out. Sa dilim, may narinig silang, "Nagsimula na ang party. Huwag kayong aalis." At isa-isa silang nahihiwalay. Si Lian, nakita nakahawak sa kortina. Pero biglang parang may humatak sa kanya papasok sa loob ng dingding. Si Chris, nadapa at biglang may kamay na humawak sa paa niya. Nawala rin. Si Jeloy, tumatakbo pero biglang natumba at parang kinaladkad sa dilim. Naiwan si Mara. 3:00 na madaling araw. Bumukas ang pinto mag-isa. Tumakbo si Mara palabas. Umiiyak, nanginginig, at halos hindi makahinga. Dumiretso siya sa barangay hall. Naghingi ng tulong, pero nang balikan nila ang lumang hall, tahimik, malinis, walang palatandaan ng party. At sa gitna ng hall, nakasabit sa Christmas tree, isang lumang Polaroid picture ng barkada nila. Lahat sila, kumpleto, nakangiti. Kasama ang batang multo. Ginawa itong ebidensya ng pulis pero nang dalhin nila sa istasyon, naglaho ang bata sa litrato. Hanggang ngayon, tuwing Pasko, may nagsasabing nakakakita ng 4 na bagong mukha sa bintana ng lumang hall. Mga mukhang parang humihingi ng tulong. At may isa pang nakatayo sa likod nila. Isang batang multo, basang-basa at laging nakangiti. Sabi nila, kung bibigyan mo siya ng party, sasama siya sa'yo. At hindi ka niya hahayaang matapos ang gabi.